Hi guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo, okay? Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective or para sa no contact situation. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Anong energy ng person mo? Meron ditong the Chariot, upright. Give me the message. Meron Tower reverse. Meron ditong Six of Wands. Okay. Three of Cups, right? The Sun, reverse. Hindi ko na ito kukunin. Masyado madami itong bumagsak lahat. Give me the message. Isa lang. Anong mensahe? Para meron dito the Star. Three of Pentacles. Para sa yung person. Anong mensahe para sa yung person? Ano yung kanyang iniisip? Ano yung energy niya ngayon? Kapag naalala ka, ano yung kanyang naiisip, anong gusto nyong gawin. Judgment. Okay, Five of Cups. Napipili ko ang person mo ay nasa, kumbaga ano yung napipili ko dito, nakatuon siya sa kanyang pangkabuhayan. Nagsusumikap to. Okay, ito yung napipili ko. Meron tong pagkilala or nakikilala na yung kanyang mga ginagawa. Okay, ito lang nakikita ko. Meron kang person dito na Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito sa part na to. Okay, meron ditong minsayang angel mo. Pakitingnan po yung angel number 444. Meron ditong mensahe para sa no? Tingnan mo sa Google. Napifeel ko sa 444, I think meron ditong new beginning, merong balanse na kung saan magkakaroon dito ng harmony. Okay, ito lang napifeel ko. Meron ditong pagkilos, meron tong hinihiling sa connection na to. Kumbaga, na-stuck to sa sitwasyon, ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, itong tao na ito, kumbaga goal-minded siya. Yung tipo na once na ito'y may ginusto, talagang gagawa ng paraan para makuha itong mga bagay na gusto niya. Okay? Kumbaga nakikitaan ko to ng pagpupunyagi. Nakikilala yung kanyang mga ginagawa. Kumbaga, yung kanyang mga ginagawa ay napapansin na ng tao. Ito na nafe-feel ko. Nakikitaan ko din dito na meron itong inaasikaso, meron mga pinaplano, or pwede rin sabihin na meron itong ginagawang business na kung saan may pagkilala. Ito yung bumubuhos sa kanyang oras, yung kanyang mga pinagkakaabalahan. Ito rin nakikita ko na kung saan maraming humahanga sa person mo sa ang kanyang abilidad, okay? Or pwede rin sabihin ikaw to. Kasi meron ako nakikita dito na tao na Aries, Leo, Sagittarius, nakikilala na yung kanyang mga ginagawa. May hinahangaan siya. Then, nafe-feel ko din dito na nagpupunyagi ito, okay? Maybe in social media, meron siyang pinagkakaabalahan online, or pwede rin sabihin na meron tong yung bumubuhos ba ng kanyang oras, okay? Ito lang nafe-feel ko. Dun siya nagpupursige. Then dito sa Three of Cups, nakikitaan ko dito ng gusto nitong makipag-ayos, yung tipo na gusto nitong
makipag-collaboration sa'yo, makipag-teamwork. Ito lang yung nararamdaman ko. Or pwede rin sabihin na meron tong mga bagong idea na ipipresenta sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi meron tong hinihiling. Ito lang yung nararamdaman ko. Parating na yung balanse. Nakikita ko din dito yung 444, may pagka yin and yang, balance. Meron ditong new beginning, bagong simula sa connection na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, sinabayan ng 3 of Pentacles. Meron tong hinihiling, I think tatrabahuhin nyo to, or pwede rin sabihin na once na ito'y kumilo sa'yo, tatrabahuhin ka niya, okay, para maging maayos yung connection. Nakikita ko din dito na once na ito'y may ginusto talagang hindi to nagpapatumpik-tumpik, seryoso to, okay? Ito lang nararamdaman ko. Kumbaga, hardworking tong tao na ito. Nakikita ko rin dito na may pananabik or sabihin natin na nagliliyab, okay? Meron tong gagawin, okay? Na kung saan dun bumubuhos yung lakas at oras ng tao na to. Then, nakikita ko rin dito, once na naaalala ka ng tao na ito, nandun pa rin yung yung liyab ng pag-ibig, okay? Ito yung nararamdaman ko, yung init, okay? Then, meron tong hinihiling. Nafe-feel ko din dito na ikaw yung hinihiling ng tao na ito, or pwede rin sabihin ikaw meron kang hinihiling dito. O meron ditong abundance na parating. Kumbaga, nakikitaan ko dito ng pag-uusap. Magkakaroon to ng klaro sa kanyang mga sasabihin sa'yo, okay? Yung kanyang mga gustong iparating sa'yo. Magiging malinaw tong tao nito kung ano talaga yung intention niya. Then, meron ditong abundance na naghihintay, okay? Then, nafe-feel ko din dito na meron tong balita or meron tong pagtawag na gagawin sa'yo. Kumbaga, makaka-receive ka dito ng message. Kunyari bagang, sorry. For example, nafe-feel ko to ng meron tong gagawin na ikabibigla mo. Ito lang yung nararamdaman ko. May pagtawag. Asahan mo na may tatawag dito. Hindi mo to inaasahan, okay? Ito lang nafe-feel ko. Then, meron din dito na gusto nito ng maayos na komunikasyon. Kasi nakikita ko dito na meron pa tong tinatago, okay? Ilalabas niya na yung mga lihim niya. Then, nakikita ko rin dito sa tao na ito na ikaw yung kanyang pag-asa. Ito lang yung nararamdaman ko. Dahil lumabas ditong star. Siya yung nakakaramdam ng pag-asa sa'yo, okay? Maybe ikaw yung tipo ng tao na mahirap pakawalan. Kahit nagkalayo kayo dito, 3 months, 3 years, nafe-feel ko dito na ikaw yung tao na nahihirapan siyang pakawalan. Kumbaga, yung tipo na kahit malayo na kayo, once na naririnig niya yung pangalan mo, ibang reaction ng tao nito. Okay, ito lang yung nakikita ko. Then dito, sa judgment, then sinabayan ng 5 of Cups. Nafe-feel ko dito na nakaramdam to ng dusa, lungkot sa nangyari. Kasi hindi to naging maayos ang yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero itong tao na ito, nagkaroon to ng realization, ginigising na to. Kumbaga, nagkaroon to ng kalugmukan sa nangyari sa inyo. Maybe nagiinom tong tao na ito, or pwede rin sabihin na meron siyang binubuhos na oras para makalimutan ka. Pero once na nagpapahinga na tong tao na ito, dun pumapasok yung bawat mensahe nyo sa bawat isa. Yung tipo bang yung bago kayo magkahiwala, yung usapan nyo, ito rin nararamdaman ko. Then meron ditong 2 of Cups na nakatayo. Nafe-feel ko na itong tao na ito, umaasa pa to na magkaayos kayo. Kasi yun yung ganitong pakaramdam, may pagdurusa. Kumbaga, meron ditong pangyayari na kung saan gumulo yung sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man nakikitaan ko to ng pagbabago. May paggising dito. May realization. Then, nakikitaan ko rin dito ng pagpupunyagi. Merong pagkilala. Or pwede rin sabihin kung ikaw man yung nasaktan dito, or kung ikaw yung iniwan dito, nakikitaan ko dito ng malaking pagbabago sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Ito yung magbabalik sa'yo. Gusto nito yung pakikipagkasundo, makikipag
ugnayan muli ito sa'yo. Pero, nasa iyo pa rin yung desisyon dito. Kasi nakikita ko dito na balance ito. Mag-uusap kayo dito ng maayos. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Kasi naka-stuck to sa sitwasyon or pwede rin sabihin ikaw, naka-stuck ka pa rin sa kanyang energy na kung saan kailangan ng pag-uusap para ma-let go na ang bawat isa, para magibang magaan ang pakiramdam. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay? Kung ano yung karagdagang mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Meron ditong heart healing. So, ibig sabihin meron ditong healing na nangyari. Yung kanina sinabi ko na hindi to makalimot. Naka-stuck siya sa sitwasyon. Pero magaganap dito yung healing nung kanyang puso. Yung sinabi ko kanina, yung gusto nitong makipag-usap. So, lumabas tong coffee cup, confirmation, tutungo to sa'yo. Okay? Ito lang nararamdaman ko. Gusto nitong makipagkaibigan muli. Then, lumabas din tong coffee cup. Nakalagay dito ang friendship. Sinabi ko kanina dito sa Three of Cups na gusto nito ng pakikipagsalamuha, pakikipagkaibigan, collaboration, teamwork. Ito yung gusto mangyari nito. Kukunin ulit ng tao nito yung kalooban mo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pero nasa iyo pa rin yung desisyon. Dahil meron ditong the star, meron tong iaalok sa'yo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron siyang iaalok na kung saan gusto nito ng pagbabago. Meron ditong heartbroken. Yung sinabi ko kanina, naka-stuck to sa sitwasyon kasi nasasaktan to. Dito sa Five of Cups, confirmation. Malungkot tong tao to sa sinapit ng inyong hiwalayan kasi nakikitaan ka ng tao na to ng paglago. So ngayon, nararamdaman ng tao nito yung kalungkutan kasi hindi mo na siya naaalala. Ito lang yung nararamdaman ko. Kung before, yung mundo mo ay bumubuhos dito sa tao nito, ngayon meron ka ng sariling mundo na kung saan binubuhos mo na yung halaga mo para sa sarili mo. At yun yung nakikita ng tao nito, na kumbaga wala ka ng oras at panahon sa kanya. Kaya itong tao nito, sa kaloob-looban ng kanyang puso, nasasaktan to. Kumbaga, feeling loss sa nangyari. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man gusto nito ng pagbabago. Give me more information. Meron ditong hammer. So, meron ditong nag-sabotage ng connection nyo. Kumbaga, meron ditong third party cheating or meron ditong ibang tao na kung saan involved sa connection na to na kung bakit kayo nagkalayo. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man sinasabi nito na kailangang ayusin kung gusto pang ayusin. Pwede pang maayos kung kailangan ng pag-uusap ng dalawang panig. Ito lang yung nafe-feel ko. Pero nasa sayo pa rin yung desisyon, okay? Give me more information. Love call. So, yung sinabi ko kanina, tatawag to. So, nararadar ko kanina na tatawag to. So, lumabas ang love call. Ibig sabihin, meron na pagtawag, may message tong gagawin. Pwedeng tawagan kanya or i-chat kanya. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. I-express nito yung kanyang nararamdaman, kung ano yung mga dahilan or kung ano yung kanyang saloobin. Gusto nitong ipahayag sa iyo yung talagang kanyang totoong nararamdaman. Ito lang yung nararamdaman ko. Itong tao nito, iniisip ka nito, okay? Gusto nitong malaman mo na hindi ka nawawala sa kaisipan niya, hindi ka nawawala sa kanyang puso, okay? Kasi hinihila pa rin tong tao nito eh. Okay? Kumbaga hinihila pa ng energy mo itong tao nito. Kumbaga, hindi pa to nakaka-move on. Pero ganun pa man pilit na tinutulungan ng tao nito na buuin niya yung sarili niya. Okay? Hinahanap niya yung pagbabago. Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin. Give me more information.
Okay, coffin. So, yung sinabi ko kaninang pagbabago. Gusto nito ng pagbabago. So, lumabas talaga. Kasasabi ko kanina, so lumabas tong coffin. Gusto nito yung pagbabago, okay? Meron ditong new beginning na magaganap sa inyo. Pero nasa sa iyo kung pahahayaan mo tong tao nito, papasukin muli sa buhay mo. Then, nasa yung desisyon yan, okay? Dahil meron dito naghihintay na paradise, meron ditong kasiyahan, may paglago, okay? Nafe-feel ko din dito na may enjoy niyo yung bawat isa. Kasi nakitaan ko dito ng pagbabago. Kasi itong taong ito, nagkaroon siya ng realization, nalaman niya na yung kanyang pagkakamali sa connection na to. So ngayon, sa paglalayo nyo, no, maybe 3 years kayong walang usap, 3 months or 3 weeks or basta about 3. Pwedeng naganap ng 3, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, gusto nito ng pakikipagkasundo sa iyo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan natin kung ano yung kanyang nais na mensahe para sa iyo. Yung pinaka gusto niyang sabihin. Tingnan natin. Once na ito ay nasa hermit mode, ano yung kanyang gustong imensahe sa'yo na hindi niya masabi-sabi, okay? Tingnan natin. Ano yung kanyang gustong sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi? Kumbaga, kapag nag-iisa siya, yung isip niya lang ang gumagana sa kanyang kaibaturan. Yan, kaibuturan. Titingnan natin kung ano yung kanyang malalim na iniisip about sa iyo. Ano yung gusto niyang sabihin. Sometimes wonder if you care. Yung kanina sinabi ko, no, na iniisip niya to na naalala mo pa ba siya? Kasi marami ka ng binubuhusan ng panahon eh. Ito na yung nafe-feel ko. You make my heart full. So, ikaw yung nagpupuno sa puso ng tao nito. Maybe dun before no, nung magkasama kayo, ikaw yung bumubuhay ng connection, ikaw yung nagpupuno sa kanya kapag may mga bagay siya hindi maintindihan, ikaw yung bumubuhos, ikaw yung nag-a-advise, ikaw yung nagbibigay. Ito rin nafe-feel ko. Kaya itong tao nito, pinupuno mo siya ng pagmamahal. Then, happiness is my priority. So, ang gusto ng tao nito ay maging masaya. Okay? Ito yung gusto niya mangyari. Maging masaya kayong dalawa. Then, love is the answer. So, tinatanong kanya, ang pag-ibig ang sagot. Kumbaga, no, dito kanya aanhin. Kumbaga, kapag kinausap ka ng tao nito, dito kanya sasabihan ng nararamdaman niya. Kumbaga, pag sobrang tigas ka dito, yung tigas ng puso mo, no, dito kanya parang niligawan muli, okay? Kasi ipaparating ng tao nito yung pagmamahal ang sagot para matanggap mo siyang muli, okay? Give me more information. Meron dito na love me, okay? Mahalin mo daw siya. Kasi nararamdaman ko dito na nabuhos ang attention mo sa iba. Kaya ngayon, itong tao nito nagsusumamo ng pagmamahal mula sa'yo. Words do hurt. Marami ka sigurong nasabing masakit sa tao nito na kung saan ito yung sumugat sa kanya, yung mga salita mo, maybe maanghang ang mga binitawan mo salita. Dito, ikaw nakakaalam kung ano yung mga sinabi mo dito na kung saan tumatak sa puso ng tao nito at dun siya nasaktan. I'm addicted to you. So, addicted siya sa'yo, okay? Yung sinabi ko kanina na meron pa tong alab, init na nararamdaman dito sa nasa na yun? Yung dito sa 3 of Pentacles, yung sinabi ko kanina na meron pa tong init na nararamdaman sa'yo. So, confirmation, may pagka-addiction pa to sa'yo, okay? Addicted, yan. Addicted. Meron dito na your family won't like me. Ayaw ng pamilya mo sa kanya. Yun yung iniisip niya. My life started when I met you, okay? Then, what do you want? Ano bang gusto mo? Okay. Ito yung nakikita ko. Meron ditong 15, 3, 2, 4, 10, and 13. Pwedeng birthday mo to o birthday ng person mo or mahalaga itong numero to sa inyo. Okay? Ito yung nakikita ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.